Ito pong nakaraang March 2, 2024, nakatanggap po tayo ng malungkot na balita na pumanaw na ang veteranong aktres na si Mary Jane Santa Ana Gok, o mas kilala bilang Jacqueline Jose, sa edad na 60. Ilan sa mga legacy o pelikula ni Jacqueline Jose ang Patay na si Jesus, Flor Contemplacion, at ang Marosa, na nakapagbigay ng award kay Jacqueline bilang Best Actress sa Cannes Film Festival noong 2016. Kung saan siya rin ang kauna-unahang Pilipina at Southeast Asian na binigyan ng parangal ng Cannes. Hindi po matatawaran ang mga naging kontribusyon ni Jacqueline, lalo na sa Philippine cinema. Bukod sa pagiging mahusay na aktres, siya po ang isa sa mga pinaka-humble at down-to-earth, pinaka-simpleng tao na nakilala ko at na-interview ko. Kaya labis din po ang aking pagkabigla sa balitang ito. Ayon po sa kanyang anak na si Andy Eigenman, myocardial infarction o heart attack ang ikinamatay ni Jacqueline. Batay sa Philippine Statistics Authority, heart disease ang leading cause of death sa Pilipinas noong January to September 2023. Traidor po ang heart attack at pwede itong mangyari at any given moment. Narito pong ilan sa mga sintomas. Biglaang pananakit ng dibdib at chest pain, pananakit ng ibang bahagi ng upper body tulad ng braso, likod, leeg at yan, paghahabol ng hininga, pagpapawis, pagsusuka at pagkahilo. Kung magkataong ikay nag-iisa, humingi agad ng tulong sa ibang tao na malapit sa iyo at magpadala agad sa ospital. Habang naghihintay sa tulong, humanap ng masasandalan at umupo para maiwasan naman yung iba pang injuries kung bigla ang tumumba. Iwasan ding umubo at ipitin yung chest area. Hanggat maaari, huwag magpanik at pakalmahin ang sarili. Narito naman yung first aid kung makitaan ng signs o sintomas ng isang atake sa puso ang isang tao. Tumawag agad ng ambulansya at paupuin yung pasyente. Subukang pakalmahin. Ayon sa Heart and Stroke Foundation of Canada, pwede namang pahigain yung pasyente. Pero mas rekomendado na paupuin yung pasyente sa lazy W position para mas mabawasan yung pressure sa puso. Tanggalin yung mga maaaring makasagabal sa paghinga. Kapag nawala ng malay yung pasyente, i-check yung kanyang vital signs. So kapain yung pulso sa liig. Kung marunong mag-CPR, gawin ito agad. Iwasan din yung pagpapainom at pagpapakain ng kahit ano sa taong inaatake sa puso para maiwasan yung pagsusuka at choking. Para maiwasan yung atake sa puso, ay alagaan yung kalusugan, lalo na yung mga may hypertension o alta presyon at yung mga may sakit sa puso. Iwasan din natin yung maalat na pagkain, pag-inom ng alak, paninigarilyo, yung pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, at iwasan din yung matatamis na pagkain at inumin. Ayon sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, makatutulong ang bawang para mapababa yung blood pressure at ma-regulate yung kolesterol. Ayon naman sa American Heart Association, makatutulong din yung sili sa pagpapababa ng risks na magkaroon ng cardiovascular diseases. Laging i-check ang iyong blood pressure at inumin yung mga maintenance medicine. Stay safe mga kasambuhay, huwag nating baliwalain yung mga iniinda ng ating katawan. Magpa-check up at siguruhing i-monitor parati yung ating kalusugan. Sending our deepest condolences and prayers to the family and supporters of Miss Jacqueline Jose.